Okay, so this is the sixth episode for this day, Sunday, November 24th, 2024. Real Talk 101, episode 137. Please do share all the videos that you like to those persons that you think they need to see this video and to realize the things that they need to. Kasi may mga tao na nakakalimot eh. May mga tao na sadyang hindi na nila naaalala ang mga importanteng bagay. Alam nyo ba na kapag yung tao binarang, hindi nila maaalala kung sino yung mga possible na tao na nagpabarang sa kanila. Hindi nila maaalala na nauubos na pala pera nila, ari-arian nila. At hindi rin nila alam na bigla na lang silang magkakaroon ng sakit at mga matinding kamalasan sa buhay na sabay-sabay na darating at ikakamatay. Ganun yun. So, kung may mga tao na kapag nagpahula ka at nahulaan na may barang ka, asahan mo, tinatakpan ng taong nagpabarang sa'yo ang lahat ng katotohanan para hindi siya mabuking. So, ganun. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na isinumpa ka, dalawa yun. It's either sumpa mo talaga or yung sumpa na minana mo sa ancestors mo or sa magulang mo. And then, yung kulam naman, kalimitan nangyayari yung kulam sa finances. Kapag kinulam ka, ibig sabihin, it's either sa financial or sa pag-ibig. Kalimitan doon, sakit. Binibigyan ka ng sakit, no? Na kapag nagpa-hospital ka, lalong lumalala. Ganun yon. So, ibig sabihin, kung may sakit ka at lumalala, ayun, magduda ka na. Okay? So, this is the card. We'll see. Bear, and that is the strength. The bear symbolizes a strong source of support in times of difficulty and adversity. It may be time for you to stand for your beliefs or your truth. With the strength and confidence, you are free to roam at will and follow your path. Totoo. Kasi, kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging matibay, kailangan mo maging matapang, lalo-lalo na sa mata at paningin ng anak mo. Diba? Kasi, lalo na sa solo parent. Kasi mahirap yun eh. Yung paggampanan mo, yung pagiging magulang sa anak mo. Tapos, magtatrabaho ka pa, magbabudget ka pa, maglilinis ka, etc. Ang daming obligasyon. But on the other hand, kung ito naman ay sa negosyo, ang dami mong pagdadaan ng pagsubok. Kasi maraming kompetisyon, kanya-kanya sila ng pakulo, di ba? But in every situation, you must have that belief na lalabas yung gusto mong results. Kasi hindi po pwede na magnenegosyo ka, iaasa mo sa ibang tao. Dahil doon nagsisimula yung pagkalugi. But if you will have your own business and you handle it by yourself personally, makikita mo kung gagaan o hindi at malalaman mo agad at ma-actionan mo agad kung ano yung dapat mong gawin. You have to stay focused on all the endeavors that you will be choosing in life. Kasi halimbawa nito, gusto mong magmahal, no, ng tao. Pero busy ka na tipo ng tao. So, hindi naman po pwede na yung mahal mo is paulanan mo ng regalo dahil busy ka. Hindi. Kasi minahal ka niya dahil gusto ka niyang makasama. So, hindi niya sinabi na minahal ka dahil paulanan mo siya ng pasalubong, paulanan mo ng pera, paulanan mo ng lahat. Kasi may mga tao din na minahal ka hindi dahil sa pera at kung ano meron ka. Minahal ka kasi talagang gusto lang niyang ikaw ang makasama niya habang buhay. That's the point where you sense the sincerity of love, the pure love that you will be, that everybody is aiming for. Kasi hindi naman lahat makakatagpo ng totoong pag-ibig eh, no, at the right time. Yung iba nga nare-reincarnate man, hindi pa nakikita eh. Alam mo yung pakiramdam na may live-in ka, may kasal ka, pero nakatagpo ka ng isang tao na sasabihin mo sa sarili mo, ito yung taong gusto kong ipanalo. Kahit magkasala ako sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ito yung taong gusto kong ipanalo. Basta nararamdaman mo na gusto ka rin niyang ipanalo sa buhay niya. Kapag nagkatagpo ka ng ganyan, tapos yung para bang yin yang, alam mo yung ganoon na
lahat ng gusto pareho, lahat ng desisyon pantay, lahat ng hilig ninyo magkatulad. Kung meron nakatagpo kayo ng ganyan, ipaglaban nyo. No? Kasi ang pangit na makikipagrelasyon ka at makikisama ka sa isang tao na puro away, puro reklamo. Pero kung gusto mo na talaga yan yung gusto mo, edi iparitual mo. Yun lang din yun para magbago siya. Ganun. Yung mga anak nyo na may bisyo, iparitual nyo para maging maayos. Yung mga asawa nyo na may bisyo, yung mga kapatid nyo na may bisyo, iparitual nyo para maging maayos yung takbo ng isipan. Para hindi pa mahuli ang lahat. And this is the strength right here. So if you believe that you can do something better for the person or for the person that you love, then do it. Ito lang yon. So, thank you po sa lahat-lahat na nagtitiwala, sa lahat ng nagparitual, at sa lahat ng nagpa-reading. If you want to book for a full private reading ngayong Sunday, message lang po kayo. Thank you. And sa gustong magpa-cleansing at sa gustong magpa-check ng December nila, message lang po. Good afternoon.